dito po sa mga, uulitin ko po, ito C5, ay, nakita niyo po sa paliwanag ko. Sasabihin niyo po, bakit mo parang simple lang pala? Parang complicated. Hindi po kasi complicated, simple lang po talaga, kino-complicate lamang po eh. Wala pong complicated dyan. Nililiwanag ko lang na wala akong ginagawang masama. Wala akong nilalabag na batas. Walang mali sa aking ginagawa. Wala po akong unethical na ginagawa. At tanging hangarin ko lamang, makatulong po sa ating bayan. Ang problema po natin kasi, yung mga nagtatrabaho at gumagawa ng mga mabubuti, mga kalye, ganyan, yan po yung iniimbestigahan. Ang dapat po imbestigahan natin yung mga walang ginagawa. Kung bakit sila walang nagagawa at walang naipapakita sa ating mga kababayan. Ako po hindi naman kumikibo. Hindi po ako naghahanap na away. Napakatagal ko naman rin po tumahimik. Dahil po naniniwala ako na tayo mga nanunungkulan ay dapat naman pong magtrabaho na lang at hindi po puro salita. Malaki po problema ng trapiko. Sa tingin ko kailangan lutasin po natin yan. Mas marami po mga infrastructure kailangan natin. Mas marami kali kailangan natin. Kulang po yan. 1946 pa ito. Hanggang ngayon pinipigil pa. Sana pabayaan naman natin matapos na to. 1946 pa. Kaya po ako ay nagmamalaki sa proyektong ito. Sampu na lahat ng mga nanunungkulan doon na tumutulong. Naiinip na po kami rito. Naiinip na ating mga kababayan. Kailangan na rin matapos ito. So ulitin ko ulit, wala akong ginagawang masama. Wala akong nilalabag na batas. Wala akong nilalabag na konstitusyon. Wala akong ginagawang unethical. Ang tanging hangarin ko lamang dito ay matapos itong proyektong ito na napakalaki ng pakinabang na maibibigay po sa ating mga kababayan. Yun lamang ang issue rito. At nagtataka ka po, pinapahaba ng gusto itong bagay nito. Ako naman ay ang isa nais kong bagitin din. Lahat naman na nag-i-issue lamang sa akin dito, puro presidensya po lahat naman po ay kumakandidato pagkapangulo. Sila po magiging judge po dito. Ano ba namang klaseng hustisya ang aking aabutin dito? Kaya lumalaki po ito dahil sa pinapalaki po ng mga presidensya board at ng kanilang mga kasamahan. Huwag naman po sana. Ang hiling ko lang, sana ay doon na lang tayo sa labas ng Senado magkampanya. At huwag natin gamitin ang oras sa Senado dito. Sana naman kayo nakakita ng hearing sa isang ethics case ay twice a week. Parang minamadali. Para bago magbakasyon, makarami muna. Huwag naman po sana ng ganyan dahil sa mahalaga rin po sa atin, igalan natin ang justisya. Dito po, alam po naman, nag-guilty ako. Pustahan tayo, guilty ako dito. Tapos yung mga judge po rito, nagdeklara na ng kanilang posisyon nung nakaraan pa Hindi pa nila napapakinggan itong ating katwiran. Nagdeklara na sila ng kanilang mga posisyon. Ano ba ipag-uusapan natin? Ikaw ako alam, magbotohan ng bukas. At nang natatapos na yan, sapagkat nauubos natin ang oras sa Senado. Kaya po, yun lamang aking sasabihin dito. At sana, yung ang aking speech ay nilagay ko po sa Google. Nasa YouTube. Nasa YouTube po yan. At ito ay lalagay rin namin para po naman yung mga hindi nakarinig ay magkaroon ng pagkakataong marinig ang ating paliwanag. Para naman matigil na po yung iba nang sasabi na hindi sumasagot. Sagot na po ako ng sagot. Kaya lamang nagugulat sila at maikli ang aming sagot. Talaga po maikli lang Simple lang po kasi talaga. Walang double entry. Dalawa po proyekto yan. Walang realignment dahil dalawa pong alignment yan. Wala pong overprice dahil zonal value po yan. At reasonable naman pala nung ako'y madiscover talaga ang presyo. Maski na yung zonal value sa tingin ko mababa pa. At wala hong illegal na nangyari. Walang labag sa batas. Walang unethical. Walang mali. Ang tanging hangarin po, ang nakinabang lamang po dito pala ay ating bayan. Iyan ang
nakinabang dito sa CPI. So definite na hindi ka na mag-attend sa Senate Committee of the Whole. Sa palagay mo ba kung ikaw i-attend ka? Pagka ang judges mo, tapos na desisyon. So you would rather... Kaya ako ay gusto ko nang sabihin sa tao, sapagkat ang tao naman nag-alala sa akin. Gusto ko ipaliwanag diretso sa tao to kasi sa tao siguro magkakaroon ako ng hustisya. Dito puro kalapang mo sa pagkapangulo to. Wala akong hustisya makukuha dito. Nakikita niyo naman kung paano pinapaspasan yung mga rules na ganyan na binabaliwala na lahat ng prinsipyo ng hustisya para lamang mamadali ito. Sa tao ko po dinidiretso to at ako po naman, ilalagay po namin to sa website natin. Magdi-distribute po kami ng mga pamphlet. Ako po ay pa-i-interview sa mga radyo kung gusto po nyo magtanong. Okay lamang po ito. Gusto po dalhin sa tao ito diretso. Hindi po rito sa mga presidential polls. Dahil po naman, tapos na ang desisyon nila. Sir, kung sa tingin yung guilty kayo, what punishment would you expect from them? Hindi ako guilty kasi, kaya hindi ko iniisip yan. Pero sinasabi niyo na parang magiging guilty na yung verdict sa inyo. Ay, hindi naman. Yan naman ay sabihin. Alam mo naman dito sa Senado, pagka ikaw ay pagka nasa mayorya ka, absuelto ka sa ethics. Pagka ikaw nasa minorya, malamang guilty ka. Kaya kasi dito, sa ethics, nakikita niyo naman kung paano voting, majority-minority. So dito, kung ikaw ay nasa minority, guilty ka. Kagaya ko, lahat ng bumoboto sa akin, minority. Sa majority naman galing lahat ng bumoboto laban sa akin. So, ang botohan dito ay political. Hindi wala po itong kinalaman sa hustisya. Walang kinalaman po sa tama. Ito po ay political. Ang majority po ay boboto laban sa akin. At least, pero, hindi naman po siguro lahat. Meron din pong mga may konsyensya ron sa mayorya na palagay ko naman makikita po nila yung hustisya dito. Pero yung minorya, kaya po ito political. Hindi po ito kung ano yung tama o mali. Pero what about yung charges po nila na hindi daw kayo nag-divest ng mag-asawa sa mga... Hindi po kailangan mag-divest under our law. Hindi po kailangan ng isang legislator na mag-divest. Iba po ang rule dyan. Yan po ay covered ng sa ano po yan, sa executive department ka, kailangan ka mag-divest. Pero pag sa legislator ka, kailangan lamang ay sasabihin mo kung kailangan lang may full disclosure kung may conflict of interest ka. Pwede mo sabihin. Pero dito sinasabi ko nga kayo na wala akong nakikita conflict dito dahil makikinabang naman dito ay ang taong bayan. Sir, chinek ka na ba dun sa mga properties mo kung talagang may na-receive na? May na-receive na ganong amount? Ayun yung sinasabi mo. Well, alam mo, hindi illegal ang magbayaran ng right of way. As sabi ko nga kanina, sa ating konstitusyon, wala kang choice pagka ang gobyerno ay kinuha ang property mo. Kaya lang, pag kinuha naman ang property mo, base sa zonal value yan, obligado naman silang bayaran ka. At doon sa 1.2 billion, talagang nakita ko kayo na wala naman kami natanggap doon. Pero ayoko sabihin kasi na parang pag may tinanggap ka, mali. Sinasabi ko na kasi po, ang batas natin, pagka kinuha yung lupa mo, babayaran ka talaga. Sir, pwede po ba ninyong pangalanan kung ano yung mga ari-arian ninyo na tinamaan ng project? Pero hindi sa kayo siguro, nasa mga abogado namin yan. Hindi ko alam kung may tinamaan nga, totoo niyan. Yung sinasabi no na 92 million, halimbawa, pwede namin ibigay later on niya sa mga hearings. Yan bibigay naman ng mga abogado. Nasa kanila na, kasi ganito naman lahat ng dokumento na ito, kasi sa kayo hindi ko dala. Pero ngayon lahat ng dokumento na ito ay parang nasa open naman yan. Open yan nasa mga attachment, nasa kanila rin yan. Tingnan nyo na lang yung mga attachments, nandun yun. Nandun sa mga file nila. It's available lahat yan. Sir, the Senate President said, nung sinabi Senate President, you may speak before other forums. Ang problema raw, these are not under oath. Kaya itong mga binigay daw na mga dokumento, mga testimonies under oath, yun lang mo ipapawala. Kagaya sabi ko rin,